Opo, naglabas po ng utos ang Korte Suprema po mga kabida laban ho dito sa Malacanang at ilang pang mga opisyal po ng gobyerno patungkol ho sa habeas corpus petition ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte mga kabida. Dito ho sa pagbabalik po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas mula sa The Hague, Netherlands mga kabida. Eto, babasahin ko lang po. Ito pong article po ng News 5. Ang sabi po dito, utos ng Korte Suprema. Inatasan ng Korte Suprema ang Malacanang at ilang opisyal ng gobyerno na magsumite ng kanilang komento sa habeas corpus petition na humihiling na obligahin ang gobyerno na isaayos ang agarang pagbabalik kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula The Hague. Ayan. Yun yung utos po mga kabida sa Malacanang at ilang mga opisyal po ng gobyerno na involved po doon sa pag-aresto at pag-turnover po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mga kabida doon po sa International Criminal Court. Okay? Now, ang tanong dito, meron bang jurisdiction po ang Pilipinas? Dito ho kay Digong, mga kabida, na pwede hong pabalikin dito sa Pilipinas at na pwede hong pabalikin sa Pilipinas mga kabida at iharap po sa Korte Suprema. Ang pagkakaalam ko lang po mga kabida, wala na ho tayong jurisdiction. Patapos po nating i-turn over ito hong si Digong doon po sa International Criminal Court. Technically po, yung jurisdiction over Digong nasa ICC na po, mga kabida. Kahit pa po meron pang pending petition ito hong kampo ni dating Pangulong Duterte mga kabida sa ICC concerning doon ho sa issue po ng jurisdiction. Okay? Kung maalala po ninyo, ibinasura po mga kabida ng pre-trial chamber ito hong petition po ni dating Pangulong Duterte patungkol ho sa issue po ng jurisdiction. Sinabi po ng kampo ni Digong na walang jurisdiction ang ICC mga kabida considering ang Pilipinas po ay lumabas na po sa membership po ng International Criminal Court noong 2019 pa mga kabida okay, tapos ibinasura po yon ng pre-trial chamber at mayroon pa pong chance ito hong kampo po ni Digong mga kabida na i-apila ito sa appeals chamber. Alright, pero technically yung jurisdiction po nasa ICC na po ngayon mga kabida, katulad po ng korte dito sa Pilipinas, the moment na maaresto po ang isang pinaghahanap po ng batas mga kabida by virtue of warrant of arrest pag naipresenta na po yan sa korte, yung jurisdiction mga kabida is acquired by the court na ganon din yun sa ICC mga kabida, since naipresenta na po ito hong si Digong sa International Criminal Court, yung jurisdiction po has been acquired by the International Criminal Court, mga kabida. Ngayon ang tanong, kung sakali hong magtagumpay ito hong si Basti Duterte, mga kabida, sa kanyang petition sa SC, okay, may magagawa ba ang Marcos administration para maibalik dito sa Pilipinas ito hong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Okay? Susunod ba sa utos ng SC ito hong International Criminal Court? Okay? Yun yung malaking tanong po dun Kasi po, ang pagkakalam ko lang po, wala hong obligasyon po ang ICC sa Korte Suprema po natin dito sa Pilipinas. Magkaiba po yun, mga kabida. Okay? Eto, babasahin ko lang po ito pong article actually post po mga kabida ni Attorney Rowena Guanzon bilang reaction po dito sa utos po ng Korte Suprema mga kabida sa Malacanang at ilang mga opisyal po ng gobyerno patungkol ho sa habeas corpus petition po ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ang sabi po dito ni Attorney Guanzon, kung manalo ang petisyon na ito ni Mayor Baste at utusan ng Korte Suprema ang gobyerno na ibalik si Digong sa bansa, susunod ba ang ICC? Paano ang gagawin ng gobyerno ni BBM kung hindi sumunod? Yun yung malaking problema po mga kabida ng Marcos administration. Okay?
in the event po na makuha po ni Baste Duterte yung approval po ng SC, mga kabida, doon ho sa kanyang petisyon, tapos utusan po ng Korte Suprema ang gobyerno po ni Pangulong Marcos, mga kabida, na ibalik dito sa Pilipinas ito hong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, may magagawa ba, no? Itong Marcos administration para lang maibalik dito sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte, mga kabida. Okay? Ang sagot ko dyan, wala. Wala po, mga kabida, no? Gaya na sinabi ko po kanina, no? Wala na hong jurisdiction ang Pilipinas over Digong, ano? The moment na tinurn over po ng gobyerno ng Pilipinas si dating Pangulong Duterte, mga kabida, sa International Criminal Court. Okay? Yung jurisdiction po was shifted, ano, mga kabida, and has been acquired by the International Criminal Court. Tsaka wala hong jurisdiction po ang ICC sa Supreme Court po ng Pilipinas, ano, mga kabida. At hindi po inferior ang ICC sa Supreme Court po ng Pilipinas, ano, mga kabida. Yun yung malaking problema ho ng Marcos administration. Okay? Kung paano ho nila gawin yon. Hindi naman po pwedeng i-negotiate nila yung ICC, ano? Kasi po, acquired na po yung jurisdiction po ng ICC, ano, mga kabida. Although, gaya na sinabi ko po, meron pong pending petition po ito hong kampo po ni Digong, ano, mga kabida, in terms of issue of jurisdiction, ano. Although, initially, binasura po ito, mga kabida, ng pre-trial chamber, pero appealable pa to. Okay? Meron pa pong chance ang kampo po ni Digong, ano, para i-appeala po ito, mga kabida, sa appeals chamber, ano? Diyan po sa International Criminal Court. Okay? Pero para sa akin, medyo malabo din yon, mga kabida, no? Kasi para bang nagkakaisa itong appeals at saka pre-trial, ano? Doon pa lang sa decision po nila, no, mga kabida, sa interim release. Iniisang ground doon, mga kabida, hindi ho pinagbigyan po ng appeals chamber po ng International Criminal Court, ano? Ito hong kampo po ni Digong, mga kabida. So, para sa akin, determinado talaga ito hong ICC, ano, to proceed doon ho sa trial proper, ano, mga kabida. Although, suspendido, mga kabida, yung confirmation indefinitely, wala pa po, ano, kasi po inaantay po nila yung resulta po ng health condition po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kabida, no? Kasi po yung argumento kasi ng depensa na hindi po fit sa trial ito hong si Digong, ano, mga kabida. Kaya ang ginawa po ng ICC, okay, sinuri po nila, nag-hire po sila ng mga medical experts, ano, para suriin ang dating Pangulo kung talaga bang hindi ba ito fit to stand trial, ano, mga kabida. At sabi po ni Attorney Nicholas Kaufman, by next month pa raw, ano, lalabas ito hong resulta po, mga kabida. Okay? At yung magiging resulta, kung sakali mo po positive on the side of the defense, ano, pwede daw nilang gamitin po yun, ano, mga kabida, para hilingin muli sa appeals chamber. Okay? Kung halimbawa po, ang resulta po ay pabor po kay dating Pangulong Duterte, pwede daw nilang gamitin yun, mga kabida, para igiit muli, ano, sa appeals chamber na dapat palabasin po ito hong si dating Pangulong Duterte by virtue of interim release, ano, mga kabida. Alright? So, titingnan po natin to, ano, kasi po, para sa akin po, mahirap po itong utos po ng SC, ano, mga kabida. Yung pagkomento pa lang, ano, medyo mahihirapan po ito hong mga opisyal po ng gobyerno kung paano ho nila malusutan ito hong argumento po, mga kabida, no, na dapat hindi po i-turn over ng gobyerno po ng Pilipinas si Digong, okay, sa International Criminal Court, ano, kasi parang isinuko po natin yung ating soberenya po doon, ano, mga kabida. Okay? So, abangan po natin yan. Okay? Kung halimbawa, magkomento po, ang pinaka-crucial dito, yung magiging desisyon po ng SC. Okay? Kung pagbibigyan ba niya, okay, ito hong petition po, mga kabida, ni Baste Duterte, ano?
yung habeas corpus petition. Kasi po, pag once i-grant po yan ng SC, mga kabida, ang susunod dyan na utos, dapat pabalikin ho dito sa Pilipinas. Si Digong, mga kabida, at i-presenta po sa SC, sa harap po ng mga maestrado. Pero I doubt kung gagawin po yan, mga kabida, ng SC. Kasi po, sa aking interpretasyon po, mga kabida, alam na siguro ng mga maestrado na wala hong jurisdiction po ang Pilipinas over Digong. Kaya masasabi ko po na malabo na magdesisyon po ang Korte Suprema in favor doon ho sa petition po ni Sebastian Basti Duterte, mga kabida. Okay? Kahit na po magdesisyon po sila, wala ho tayong magagawa din. Kasi alam ko po na hindi po ibibigay po ng International Criminal Court ito kung si Digong, mga kabida, sa Pilipinas. Kasi gaya ng sinabi ko po, acquired na po yung jurisdiction po, mga kabida, over Digong ng International Criminal Court. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, mga kabida?